Napabalikwas ng bangon si Lara. Halos naliligo sa pawis at naghahabol lang hininga dahil sa masamang panaginip. Gabi-gabi na lang siyang dinadalaw ng parehong eksena sa kanyang panaginip. Hinahabol daw siya ng isang halimaw na gusto siyang kainin. Pinunasan ni Lara ang tagaktak na pawis sa noo, saka bumangon para kumuha ng maiinom na tubig. Pagkalabas ng silid ay may malamig na hangin ang dumampi sa kanyang mukha na nagpatayo ng balahibo niya sa buong katawan. Kasabay ng tila mahinang bulong ng isang tinig ng babae na hindi niya maintindihan ang sinasabi. Isinara niya kaagad ang pintuan saka muling humiga sa kama. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang tatay niya na mula sa Dubai. Kahit papaano ay saglit niyang nakalimutan ang masamang panaginip. Kinumusta siya ng tatay pati na ang kanyang kapatid na si Lira. Natahimik ng bahagya si Lara saka lumipad ang isip. Naalala niya ang mga pangyayari nitong nakalipas lang na mga araw. Habang nasa duyan siya, ay lumapit rin ang kanyang ina at sinabing makikisakay rin ito sa duyan. Kaya tumayo siya at pinauna sa paghiga ang kanyang ina. Saka naman siya humiga at tumabi rito. Nakita niyang masama ang tingin sa kanila ng kanyang kapatid na si Lira. Ramdam naman ni Lara na hindi pantay ang turing ng kanilang mga magulang sa kanila. Mas pabor ang mga ito palagi sa kanya kaysa kay Lira. Pero hindi niya rin naman masisi ang mga magulang dahil iba rin kasi ang ugaling ipinapakita ni Lira. Medyo may pagkasuwail at mahilig magdabog kapag inuutusan. Kaya nagiging mahigpit ang mga magulang nila kay Lira sa halos lahat ng bagay. Kapag sila lang ni Lira ay hinihila nito ang kanyang buhok at sinasabihan siyang spoiled brat. Pero hindi niya na lang iyon pinapatulan dahil ayaw niya ng gulo. At ayaw niya rin na mas lalo pang pag-initan ng kanyang mga magulang ang kanyang kapatid na si Lira. Ang totoo ay hindi siya masyadong kumbinsido na kambal talaga sila. Unang-una, hindi sila magkamukha. Maputi siya at maitim naman si Lira. Pangalawa, iba rin ang ugali noon. Pangatlo ay pansin din ni Lara na malayo ang loob ng mga magulang nila kay Lira. Hindi katulad sa kanya na palaging siya ang priority. Kahit dalaga na ay wala pa ring alam sa trabahong bahay iyong si Lira at burara kahit pa sa sarili niyang mga gamit. Hindi kagaya ni Lara na naging libangan na ang pagluluto at gustong-gusto niya ring pampalipas ng oras ang paglilinis ng bahay at paglalaba. Kaya ang madalas kapag may bibilhin sa labas o di kaya sa palengke ay si Lira na lang ang inuutusan. Hindi naman kasi yun maaasahan sa mga gawaing bahay. Iniisip nga ni Lara na baka naman isa sa kanila ang ampon at maaaring si Lira iyon dahil hindi nga sila kamukha. Maganda si Lara at matalino sa klase. Samantalang si Lira ay madalas niyang nakikitang nangungupya sa mga katabi. Mabuti na lang at hindi sila magkatabi sa sitting plan dahil nakabase iyon sa grado. Kaya hindi siya obligadong pakopyahin ang kakambal sa mga exams. Bumangon na si Lara mula sa duyan para simulan ang paglilinis ng bahay. Para pagdating ni Lira galing palengke ay magluluto na lang siya. Pagkatapos ng mga gawaing bahay ay naghanda na siya para sa panghapon niyang klase. Second year college na sila at parehong pumapasok sa State University. Nilalakad lang niya mula sa bahay hanggang eskwelahan para makatipid sa pamasahe. Nag-iipon kasi siya ng pera para may pambili siya na regalo para kay Lira sa paparating nilang kaarawan. Kahit na ganoon ang ugali ng kakambal niya, ay mahal niya pa rin iyon at palaging kasama sa mga plano niya.
Naisip niya kasi na hindi na nga masyadong pinapakitaan ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. Kaya siya na lang talaga ang maaaring magbigay ng pagpapahalaga sa kanyang kambal. Nasa ganun siyang malalim na pag-iisip habang naglalakad patungo sa paaralan nang mapadaan siya sa isang munting bahay na may maliit na bakuran na napapalibutan ng mga tanim na kung ano-anong halamang gamot. Kilala niya ang nakatira roon. Isa iyong matandang lalaki na nangungupahan lang, at sa pagkakarinig niya sa ibang mga kapitbahay ay isa raw iyong manggagamot at nagpapagaling ng mga karamdaman ng libre. Nakilala niya ang matanda sa tawag na Tata Estong. Palangiti at palabati sa mga tao ang matandang iyon. Kaya noong madaanan niya iyon ay binati niya ng magandang araw. Tumugo naman ang matanda at sinabing mag-iingat siya sa pagpasok sa paaralan. Habang papasok si Lara sa campus ng paaralan ay nakasabay niya ang kanyang masugid na manliligaw at kaibigan na si Gary. Matagal na itong kakilala at kaibigan niya, at ngayon nga ay kasalukuyang nanliligaw sa kanya. Mabait ito at matyaga sa panunuyo mula pa noong high school sila. Sinabihan niya na itong tumigil na lang o maghintay hanggang sa maging handa na siya na magka-boyfriend. Akala niya ay titigil na yun sa panliligaw, pero hindi iyon nangyari. Nagpatuloy pa rin ito at sinabing handang maghintay kahit pa matagal. Inimbitahan niya ito sa kanyang debut celebration sa paparating na araw ng Sabado at maging kanyang last dance. Masaya naman na sumagot ang binata na oo, pupunta siya. Bago pa sila makarating sa gusali kung saan naroon ang kanilang classroom, ay biglang humarang sa daraanan nila ang kakambal kasama ang ilang kaibigan nito. Inaya rin ito si Gary para kanyang maging last dance, pero tumanggi na ang binata at sinabing ang isasayaw niya lang ay ang babaeng kanyang tinatangi. Saka tumingin kay Lara ng makahulugan. Namula naman ang mga pisngi ni Lara dahil sa narinig mula kay Gary. Itinago niya lang ang kilig na kanyang nararamdaman. Ikinagalit naman iyon ni Lyra at kapansin-pansin ang matalim na titig nito kay Lara na para bang inagawan siya nito ng last dance partner. Tumalikod ito saka nagmarcha papalayo kasunod ng mga kaibigan. Dumating ang gabi ng debut nilang magkapatid. Pink ang suot ni Lyra at yellow naman kay Lara. Parehong maningning ang kambal ng gabing iyon. Sa bakuran nila ginanap ang debut at inayusan lang ng mga pinsan nila ang mga mesa at palibot ng bakuran. Isa-isang isinayaw ng mga kaklase sina Lara at Lyra. Ang huling sayaw ni Lara ay si Gary. At doon sa gitna ng pagsasayaw nila, sinagot niya ang lalaki. Halos mapalundag sa saya ang binata pero nagpigil ito dahil maraming tao sa paligid. Hindi nila namalayan ang mga nanlilisik na mga mata ni Lyra na nakatitig sa kanilang dalawa. Kinaumagahan ay hindi pa rin maalis kay Lyra ang inggit para sa kapatid. Maghapon siyang nakamasid sa kakambal habang naglilinis ito ng bahay hanggang sa pagwawalis ng bakuran. Hindi niya alam kung paano ito maaalis sa landas niya para makuha ang buong atensyon ng kanilang mga magulang at ng lalaking kanya ring itinatangi na si Gary. Nagtanong siya sa isang kaibigan kung may alam itong paraan para makuha ng sapilitan ang gusto niya. At sinabi nitong pwede silang lumapit sa isang kilalang mangkukulam sa may Ubando. Ayaw niyang mapunta sa kakambal si Gary na bata pa lang ay crush niya na. Galit siya sa kakambal dahil noon niya pa napapansin na iba ang tingin ng lalaki sa kapatid at lubos niyang ikinakagalit na malamang sinagot na ito ng kapatid noong araw mismo ng kanilang birthday. Nagpasama siya sa kaibigan doon sa mangkukulam dahil desperada na siya.
Umabsent sila sa school kinabukasan para unahin ang pagpunta sa mangkukulam. Binilinan siya ng kaibigan na magdala ng larawan ng taong gusto niyang ipakulam at isang malinis na bote. Nakarating sila sa isang bahay na malapit sa lawa at pilapil ang daanan. Kumatok sila sa isang kubo at may tinig na isang matandang babae ang nagsalita para papasukin sila. Simple lang ang loob ng kubo nito. May mesa sa gitna ng kubo na may telang itim. May kristal na bola sa gitna. May ilang baraha sa ibabaw at insensong stick na may sindi. Ang matandang babae ay kulubot na ang mukha at nakadamit ng itim. May suot itong belong itim na may disenyo na tila bungo ng tao. Tinanong sila nito kung ano ang ipapagawa ng dalawa. Sinabi ni Lyra na gusto niyang unti-untiing mawala sa landas ang kanyang kakambal para sa kaligayahan niya. Ngumisi muna ang matandang babae, saka nito inilahad ang palad. Hinihingi nito ang larawan, pangalan ng kakambal at malinis na bote. Iniabot ang larawan na may pangalan ni Lara sa likod at iyong malinis na bote. Muling ngumisi ang matandang babae na may sungki-sungking ngipin. Binasa nito ang pangalan ni Lara sa likod ng larawan bago iyon ibinilot. Isinuksok niya iyon sa loob ng bote at sinamahan ng kapirasong papel na may nakasulat sa ibang lingwahe. Inilapit nito sa bibig ang bunganga ng bote saka bumulong doon. Isinara nito ang bote saka inilahad uli ang palad sa harap ni Lyra. Hinihingi na nito ang bayad. 2,000 raw para sa request nito. Dahil ibabaon pa sa lupa ang bote, saka dadasalan ito gabi-gabi. Magkakatay rin daw ito ng manok para diligan ang nasabing bote. Sa 7th gabi, tatalab ang sumpa para sa kapatid. Dumukot si Lyra ng 2,000 sa bulsa na nakuha niyang regalo noong dibu nila ng kanyang kambal. Nagpaalam na sila sa matanda at sinabing hihintayin ang resulta matapos ng 7th gabi. Nagmamadali pa ang magkaibigan dahil nakaramdam sila ng kilabot habang umuusal ang matanda doon sa bote. Sumapit ang 7th gabi nang marinig ni Lyra ang boses ni Lara na sumisigaw mula sa silid nito. Hindi niya sinilip ang kakambal at nagbalik na sa pagtulog. Kinabukasan ay napansin ni Lyra ang pangingitim ng mga mata ni Lara. Parang hindi ito nakatulog ng ilang araw dahil sa lalim ng eye bags. Naisip ni Lyra na mukhang nagsimula ng umepekto ang sumpang ginawa ng mangkukulam. Napangisi siya habang umiinom ng kape. Samantala sa kabilang banda, nag-iinat-inat si Tata Estong nang mapatingala siya sa langit. Napabulong ito saka nagsabing tila nagbabadya ang sama ng panahon. Saka kumunot ang kanyang noo. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na bakuran nang mapansin ang dalagang dumadaan sa harap ng bahay niya. Tinawag niya si Lara at kinumusta ang pakiramdam nito. Sumagot ang dalaga na masama ang kanyang pakiramdam pero kaya niya pa naman. Saka na ito lumakad patungo sa paaralan. Matamang pinagmasdan ni Tata Estong ang papalayong dalaga. Nasa gitna na noon si Lara ng campus nang bigla itong mawala ng malay. Nagtakbuhan patungo sa kanya ang ilang mga estudyante. Saktong naroon din si Gary. Binuhat nito ang dalaga saka dinala sa school clinic. Ang sabi ng school doctor ay puyat lang daw kaya hinimatay. Pinauwi si Lara para makapagpahinga. Kinabukasan ay nagising si Lara na may mga butlig na tumutubo sa kanyang katawan. Maliliit lang iyon na parang allergy, kaya binilhan siya ng antihistamine ng kanyang nanay. Hindi muna siya pumasok para magpagaling sa bahay at magpahinga. Pero walang pahinga sa isang taong dinadayo ng masamang panaginip gabi-gabi.
Kinabukasan ay mas lalo pang lumaki ang mga butlig niya sa katawan at dumami pa iyon. Mayroon na ring mga butlig na tumubo sa kanyang mukha. Kating-kati si Lara at panay ang kamot. Nagsusugat na ang mga butlig niya. Dinala siya ng nanay nila sa doktor para mapatignan. Dumaan siya sa blood test at iba pang mga pagsusuri. Binigyan siya ng pampamanhid at kung ano-ano pang gamot. Hindi na pumasok si Lara sa school at nagtatago sa mga kaibigang dumadalaw. Ayaw niyang magpakita na ganoon ang itsura, lalo na sa kanyang kasintahan. Habang naghihirap si Lara sa kalagayan nito, ay nagdidiwang naman ang puso ni Lyra dahil sa nakikita nitong unti-unting pumapangit ang kakambal. Hindi na rin ito nagkikita at si Gary. Nagagawa na rin niya lumapit sa binata para kunyaring nasasaktan sa sinapit ng kanyang kakambal na si Lara. Ipinapakita pa nito ang larawan ng kakambal habang nakabalot ang buong katawan at mukha dahil ikinakahiya ang itsura ng mga malalaking butlig. Mata at noo lang nito ang kita at may ilang malalaking butlig na sumingaw sa gilid ng mukha noon. Tila nandiri ang lalaki nang makita ang anyo ng kanyang kasintahan. Napangisi si Lyra dahil sumasang-ayon sa kanya ang mga pangyayari. Mas madalas na silang mag-usap ni Gary tuwing vacant nila sa school. Tila nalilimutan na rin nito na kumustahin sa kanya ang kakambal. Ilang linggo ang lumipas, pero wala pa ring nagbago sa kalagayan ni Lara. Lalong dumarami ang mga butlig nito sa buong katawan. Hirap na rin kumain dahil hindi makalunok ng kahit anong pagkain. Maging sa pag-inom ng tubig ay nahihirapan na rin. Doon naisipan ng nanay ni Lara na lumapit sa isang albularyo dahil na rin sa ilang nagpayo na baka kinulam ang anak at isang albularyo lang ang makakagamot ng ganoong karamdaman. Inirekomenda nila ang kapitbahay na si Tata Estong na unti-unti na rin nakikilala sa lugar bilang mahusay na albularyo. Pinuntahan ng nanay ni Lara si Tata Estong at nakiusap na pagalingin ang anak. Pinuntahan naman ng matandang albularyo si Lara at nakita niya ang kalagayan nito. Itinanong ni Tata Estong kung mayroon silang nakaaway o kaalitan nito noong nagdaang linggo. Pero walang maalala si Lara. Sinimulang mag-krus ni Tata Estong sa noon ni Lara sa kaumusan ng orasyon. Naramdaman nila ang nakakakilabot na hangin na umiihip sa loob ng bahay. Dumilat si Tata Estong sa kasaglit na sumulyap kay Lyra. Kinausap nito ang nanay ni Lara para ipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi ni Tata Estong na isang palipad-hangin na paraan ang sumpa na dumapo sa anak at madali lang iyon pagalingin. Subalit ang sumpang iyon ay nakakabit sa isa pa nitong anak, saka itinuro si Lyra. Hindi maunawaan ng nanay ni Lara ang ibig iparating ng matandang manggagamot. Ipinaliwanag ni Tata Estong na parehong may bumabalot na sumpa sa dalawang anak nito. Ang isa ay ang pinagmulan o ang nagpakulam, at ang isa naman ay ang magiging biktima o ang tatamaan ng kulam. Parang sulat na may sender at receiver. Makikita sa itim na aura kung saan nanggaling at saan rin papunta. Nagtagis ang mga bagang ng nanay nila saka bumaling ang tingin kay Lyra. Lumapit ito sa anak sa kasinampal. Tinanong nito si Lyra kung bakit ito nagawang ipakulam ang kapatid. Hindi naman nakapagpigil si Lyra, kaya't sinabi nitong naiinggit siya sa kakambal dahil ito na lang palagi ang napapansin at minamahal ng lahat ng mga tao, kabilang na ang mga magulang at si Gary. At hindi rin ito nagsisisi sa nagawa sa kapatid dahil unti-unti na raw nitong naaagaw ang atensyon ng binata. Hindi makapaniwala ang nanay nila sa narinig, kaya hindi rin ito napigilan na isang bulat ang katotohanan na napulot lang nila si Lyra sa kalye sa araw din mismo noong ipinanganak si Lara. Kaya kinupkup na lang nila ito
at ipinarehistro bilang kakambal ng sarili nilang anak para hindi magmukhang kawawa at hindi na rin pagmula ng tsismis. Pero habang tumatagal ay nakikita nila ang kakaibang ugali nito, malayong malayo sa ugali ng kanilang tunay na anak. Maliban sa pagsasabi ng katotohanan, ay nagsimula na rin sa panunumbat ang kanilang nanay na wala itong utang na loob. Kinaladkad nito papalabas ng bahay si Lyra, saka pinagsarahan ng pintuan. Nakiusap ang ginang na pagalingin si Lara at wala itong pakialam kahit sino pa ang mabalikan ng sumpa. Walang nagawa si Tata Estong. Mas uunahin niya ang kapakanan ng dalagang magalang, mabait at palabati sa mga tao. Hindi niya man ito kilala sa pangalan, pero kilala niya si Lara sa mukha na isa sa madalas bumati sa kanya kapag napapadaan ito sa kanyang tahanan. Kumuha ng tubig na may asin si Tata Estong, saka binulungan. Pinaubos niya kay Lara ang tubig na may asin. Pagkatapos ay inutusan niya ang nanay ni Lara para magpakulo ng dahon ng lubigan para ipampaligo sa dalaga. Ang mga sugat at butlig na lika ng kulam ay maaaring mapagaling ng pinagkuluan ng lubigan. Maaari din daw ipainom ang pinaglagaan sa dalaga. Ayon kay Tata Estong, oras na maalis ang kulam na kumapit kay Lara, ay babalik iyon agad kung sino ang nagpakulam, kay Lyra. Sumagot naman ang nanay ni Lara na wala siyang pakialam sa isang iyon na sinaktan ang kanyang anak. Napulot lang daw ng kanyang asawa si Lyra sa basurahan at iniuwi 2 araw pagkatapos niyang manganak. Ilang araw ang matuli na lumipas, nawala na unti-unti ang mga butlig at sugat sa katawan ni Lara sa tulong ni Tata Estong. Regular itong bumibisita at ginagamot ang dalaga. Nabalitaan nilang pagala-gala si Lyra sa daan at puno ng butlig ang buong katawan nito. Ayaw na sanang tulungan at pauwiin ng nanay nila, pero nakiusap si Lara na tulungang gumaling ang kapatid at pauwiin na rin sa bahay. Dahil kahit hindi niya kadugo si Lyra, ay minahal niya na rin iyon bilang tunay na kakambal. Sinabi ni Tata Estong na gagaling lang ang mga sugat sa katawan ni Lyra kung hihingi ito ng tawad kay Lara. Iyon ang kondisyon na ginawa niya sa orasyong ginamit para mawala ang sumpa sa kakambal. At kung muli itong magpakulam ay hindi na kay Lara pupunta, agad nang babalik kay Lyra. Nais niyang turuan ito ng leksyon para hindi na umulit pa ng masamang pagtatangka sa pamilyang kumupkup dito. Nasabi rin ni Tata Estong na ibabalik niya ang kulam doon sa mangkukulam na gumawa noon, iyong matandang babae. Kinausap din nito ang ina ng dalawa na subukang ayusin ang pakikitungo kay Lyra dahil wala itong kasalanan sa pagiging ampon niya. Kahit pa may kagaspangan ang ugali, ay igiya na lang ng mabuti para hindi tuluyang mapariwara o maligaw ng landas. Binalot lang naman ng inggit ang puso noon, kaya nagawa ang hindi magandang bagay. Napayuko ang ina ni Lara sa kamarahang tumango. Nagpaalam na rin si Tata Estong sa mag-ina at sinabing iyon na ang huli niyang punta roon dahil magaling na rin naman ang kambal. Isang araw, nagliligpit si Tata Estong ng mga gamit sa pagtatanim nang may tumawag mula sa likuran niya. Kahit hindi lingunin ay kilala niya ang boses na iyon. Walang iba kundi ang kanyang anak na si Timothy. Tumayo siya saka humarap sa anak. "Timothy, anak! Hindi ka nagsabi na darating ka pala!" Bumaling naman ang tingin ni Tata Estong sa manugang na si Elsie at sa apo na si Christy na 8 taong gulang. Tumikim si Timothy sa kasinabing hinahanap siya ng apo kaya sila dumayo roon. Sa Maynila nakatira ang anak ni Tata Estong na si Timothy at ang pamilya nito.
Lumaki si Timothy sa piling ng ina nito na dating asawa ni Tata Estong. Naghiwalay sila ni Trining dahil hindi matanggap ng asawa ang dedikasyon niya sa panggagamot bilang albularyo. Ang ikalawang anak ni Tata Estong na si Frank ay nag-abroad noong makatapos ng college at hindi na bumalik ng Pilipinas. Nakapagtapos si Timothy ng kursong medisina na espesyalista ng mga bata at residente sa isang malaking ospital sa Maynila. Nakitaan ito ni Tata Estong ng angking talino sa panggagamot sa alternative medicine kahit noong bata pa ito. Pero ayaw nitong gayahin ng ama kaya't hindi nito inaral ang mga nais ituro ni Tata Estong. Pilit nitong itinatanggi ang kakayahang namana sa ama. Nasa ganoon silang pag-uusap sa labas ng apartment nang may humahangos na ginang. Bit-bit ang anak na babae nito. Namamaga ang paa at ang hinala ng ginang na namatanda sa punso kung saan ito naglaro. Sasalatin na sana ni Tata Estong ang noo nito para suriin ang bata nang pigilan ito ng anak. Sinabi nito na sa ospital dapat dinala ang bata at hindi sa albularyo. Napatda ang naguguluhang ginang habang nagpapalipat-lipat ng tingin kina Tata Estong at Timothy. Sumenyas naman si Tata Estong para papasukin ang mag-ina sa bahay niya at naiwan ang anak sa bakuran. Umiling si Timothy saka sumigaw na lang mula sa labas ng bahay para magpaalam sa ama na sa malapit na resort sila tutuloy. Hindi na sumagot pa si Tata Estong mula sa loob ng kanyang bahay dahil abala na siya sa panggagamot sa batang nanuno. Kumuha ng palito ng posporo si Tata Estong, saka inipit iyon sa pagitan ng mga daliri sa paa ng bata. Napasigaw ng malakas ng aray ang bata. Tinanong ito ni Tata Estong kung bakit ito pinaparusahan ang bata at sumagot naman ito sa matinis na tinig. Winasak daw ng bata ang tahanan nito na nasa likod ng paaralan. Tinanong ng albularyo kung ano ang magpapahupa sa galit ng mga nuno at ang sagot ng mahiwagang nilalang ay mag-alay daw ang pamilya ng sariwang karne ng manok araw-araw sa loob ng 7 araw at papatawarin na nito ang bata. Tinuturuan lang daw nito ng leksyon ang bata para magtanda. Ibinilin iyon ni Tata Estong sa ina ng bata at sumang-ayon naman ito agad. Upang makasiguro ay binigyan ni Tata Estong ng pangontrang kwintas na Saint Benedict ang bata. Pinahiran niya rin ng buhay na langis ang buong katawan nito. Espesyal na langis niya iyon na may dasal at mga sangkap tulad ng lugway ng seahorse, gagaw, salindugok at iba pang gamot na pangontra sa masasamang elemento. Matapos ang gamutan ay umuwi na ang mag-ina. Dadalawin na lang ito ni Tata Estong para tiyaking hindi na ito gagambalain pang muli noong laman lupa. Alam niyang magkakaroon na naman sila ng mainitang pagtatalo ng kanyang anak dahil sa panggagamot niya bilang albularyo. Kinabukasan ay ganoon na nga ang nangyari. Pinuntahan siya ni Timothy sa bahay at kinumpronta tungkol sa patuloy na panggagamot niya. Isinumbat nito sa ama ang paghihiwalay nila ng ina at mas pinili ang panggagamot sa ibang tao. Sinabi ni Tata Estong na hindi mauunawaan ng anak ang kanyang dedikasyon sa panggagamot ng mga may sakit na hindi kayang gamutin ng siyensya. Iniwan niya naman sa dating asawa at mga anak ang lahat ng mga ari-arian niya na namana mula sa magulang para makapag-aral sila at lumaki ng maayos. Suminghal naman si Timothy at sinabing hindi pera ang kailangan niya noon, kundi isang ama na palaging wala dahil abala sa pag-iikot-ikot sa iba-ibang lugar upang manggamot ng ibang tao. Saglit na tumahimik si Tata Estong bago sumagot sa anak. Sinabi nito na pareho lang din naman sila. Palagi rin naman itong wala sa pamilya kapag may pasyente ito na nasa ospital sa alanganing oras. Hindi nakakibo si Timothy sa tinura ng anak dahil totoo rin iyon.
Tumalikod ito at iniwan si Tata Estong sa papalayo niyang anak. Pagka-uwi ni Timothy sa resort ay naabutan nito ang asawang si Elsie na tarantang-taranta dahil muntik na raw malunod ang anak nilang si Christy sa swimming pool. Mabuti na lang daw at maagap ang lifeguard ng resort. Ipinagtaka iyon ni Timothy dahil bata pa lang ay sanay ng lumangoy ang anak. Nag-swimming lesson kasi ito magmula ng 2 taong gulang pa lang hanggang sa kasalukuyan na 8 taong gulang na ito. Hinihila ni Christy ang dulo ng t-shirt ni Timothy saka sinabing may humila raw sa paa niya mula sa ilalim kaya muntik na siyang malunod. Hindi na iyon binigyan ng pansin ni Timothy at inisip na baka pinulikat lang ang anak. Tinignan niya ang binti at mga paa ni Christy saka ito tinanong kung masakit ba iyon. Umiling naman si Christy. Binili na ng asawa na bantayang mabuti ang kanilang anak kapag naliligo sa pool kahit pa marunong iyon lumangoy. Bandang tanghali, habang kumakain sila ng pananghalian, ay nakarinig sila ng mga sigawan mula sa pool. May batang lalaki naman ang nalulunod roon at kasalukuyang ginagawa ng CPR sa poolside ng mga nag-rescue. Agad na tumakbo si Timothy para tulungan ang bata. Nagpakilala siyang doktor sa kanilapitan ng bata. Dinaman niya ang paghinga nito sa ilong saka pinulsuhan. Inangat niya ng bahagya ang mukha nito saka ipinagpatuloy ang CPR. Kasunod nito ay binigyan niya ng mouth-to-mouth resuscitation. Saka muling ginawa ang CPR. Umubo ang bata at isinuka nito ang mga nainom na tubig. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid dahil nailigtas niya ang bata. Bumalik na si Timothy sa open cottage saka ipinagpatuloy ang pagkain. Habang nanananghalian ay narinig nila ang bulungan ng 2 may edad na babae na dumaan sa tapat ng cottage. Ang sabi ng isa ay baka raw may engkanto doon na kumukuha ng alay taon-taon. Nailigtas man daw ang bata kanina, ay tiyak na may mamamatay pa rin sa pool na iyon sa loob ng kasalukuyang taon. Sinabi naman ng kausap nito na may namatanda doon noong isang araw at hindi pa rin gumagaling ang sakit ng bata at naghahanap raw ng albularyo na makakagamot rito. May engkanto raw sa resort na iyon na hindi natutuwa sa ingay ng mga naliligo. Napailing si Timothy dahil sa narinig na iyon at ayaw niyang paniwalaan. Nagkibit balikat na lang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Buong araw na nagsaya ang mag-anak at nakalimutan ang mga nangyari maghapon. Noong sumapit ang gabi, biglang nagkaroon uli ng komosyon sa resort. May isang batang lalaki na panay ang suka at namimilipit sa sakit ng tiyan. Nilapitan ito ni Timothy para tignan ang kondisyon ng bata. Saka pinayuhan ang mga magulang nito na dalhin sa pinakamalapit na ospital. Sumagot ang isang babae sa mga nag-uusyoso na dalhin sa albularyo ang bata at baka na matanda. Pero inulit lang ni Timothy na sa ospital dalhin ang bata at huwag iasa sa albularyo ang kondisyon nito. Sinabi niyang posibleng may karamdaman ang bata tulad ng appendicitis o ulcer at kailangan matest sa ospital para masiguro ang kalagayan nito. Ganun nga ang ginawa ng mga magulang ng bata at sumama si Timothy sa pagdadala dito sa ospital. Ginamit niya ang sasakyan sa pagdala sa ospital sa bata. Pagkarating sa ospital ay agad na dumaan sa maraming pagsusuri ang batang iyon. Habang nasa ER ito, sinamahan ni Timothy ang mga magulang ng bata sa paghihintay ng resulta. May 2 oras din ang lumipas bago lumabas ang doktor at sinabing wala silang nakitang problema sa mga lab test ng bata. Binigyan nila ng pampatulog ang bata para makapagpahinga. Pero ipinayo ng doktor na dalhin sa mas malaking ospital na kumpleto ang pasilidad
para mas matignan doong maigi ang bata at humingi ng second opinion. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay nakatanggap ng tawag si Timothy mula sa asawa. Nagsusuka raw si Christy at hindi alam ang gagawin. Nagmamadaling umuwi si Timothy para sunduin ang mag-ina sa dinala sa ospital ang anak. Hindi mapakali si Timothy habang hinihintay ang resulta ng lab test ni Christy. Tinanong niya sa asawa kung ano-ano ang mga kinain ng anak, kaya nagkaganoon ito. Pero walang maalala si Elsie na ibang ipinakain sa anak, maliban sa merienda nila na suman at halo-halo noong bandang hapon. Hindi pa sila nagtatagal sa ospital nang may isugod na namang bata na panay ang suka habang buhat-buhat ito ng ama. Iyon yung batang muntik malunod na iniligtas ni Timothy noong tanghali. Napakunot na ang noo niya dahil sa pagtataka kung bakit nagsusukahan at nagkakasakit ang tiyan ng mga bata. Naghintay si Timothy na lumabas ang resulta ng test ni Christy at ng bagong dating na bata. Ganon din ang resulta ng laboratory test nila katulad noong nauna. Walang nakita sa findings ng mga doktor. Ipinayo rin ng mga ito na dalhin ang dalawa pang bata sa mas malaking ospital para sa mas masusing pagsusuri. Nagdadalawang isip man ay tinanong ni Christy ang asawa kung pwede nilang hingian ng tulong ang kanyang biyanan at baka may maitulong ito sa anak nila. Mariing tumanggi si Timothy na ayaw niyang humingi ng tulong sa ama. Wala siyang tiwala sa mga albularyo at naniniwala siyang siyensya ang makakapagpagaling sa kanyang anak. Nagmatigas si Timothy. Pinanindigan na ilipat sa ibang ospital ang anak. Tatawag na sana siya sa ospital sa Maynila para mailipat ang 3 bata roon, pero tumutol ang mga magulang ng 2 bata. Wala raw silang perang pampagamot at masyadong malayo ang Maynila para sa kanila. Pinili ng mga ito na humanap ng albularyo kaysa dalhin sa Maynila ang mga anak. Inirekomenda si Tata Estong ng tricycle driver na naghatid sa pangatlong bata. Narinig iyon ni Timothy pero hindi niya sinabi na ama niya ang tinutukoy nitong albularyo. Inilabas ng ospital ang 2 bata para dalhin sa bahay ni Tata Estong. Nagpaiwan si Timothy at tumawag sa ospital sa Maynila para maipalipat ang anak. Samantala, nadala ang 2 bata sa bahay ni Tata Estong. Sinimulang gamutin ng albularyo ang mga ito. Inalam ang pangyayari bago naganap ang pagsusuka noong 2 bata. Sinabi ng isa sa mga magulang na magkakalaro ang mga bata bago muntik malunod sa pool. Naghahabulan at nagtatawanan pa nga. Kumuha ng espesyal na langis si Tata Estong, saka sinimulang pahiran ang 2 bata habang umuusal lang panalangin ng nakapikit. Naglabas ng kamangyan at insenso si Tata Estong at pinausukan ang palibot ng mga bata na nakahiga sa kama na inilaan niya para sa mga magpapagamot. Pinausukan din niya ang buong paligid. Ilang saglit pa ang lumipas nang mapansin ng mga magulang na bahagya ng kumalma ang mga bata. Nahinto na ang pamimilipit at paghawak sa mga tiyan nila. Kumuha muli ng langis si Tata Estong at nag-krus sa noo ng 2 bata. Sabi nito sa mga magulang na nakatuwaan ng laman lupa ang mga bata at tinangkang isama sa kanilang kaharian. Subalit hindi ito nagtagumpay nang mailigtas sa pagkakalunod ang mga paslit, kaya binigyan ng sakit sa katawan. Sinabi ni Tata Estong na mabuti at naagapan ang pagdadala sa kanya ng 2 bata, kaya't hindi nagtagumpay ang laman lupa na natutuwa sa mga ito. Naikwento ng isa sa mga magulang na may isa pang bata na namatanda rin ang nagpaiwan sa ospital dahil hindi naniniwala sa albularyo ang ama nito. Nabanggit nila ang pangalan ng ama ng bata at isa rin daw iyong doktor. Namutla si Tata Estong sa narinig. Nagmadali siyang tumungo sa ospital kung saan nakakonfine ang apo.
Saktong pagdating niya ay naroon pa rin ito at wala pang available na ambulansya na magdadala sa Maynila. Hinanap ni Tata Estong ang anak at sinabihang gagamutin niya ang apo. Pero mariing tumanggi si Timothy. Ayaw niyang tanggapin na tama ang ama at mali siya ng paniniwala. Sinabi ni Tata Estong na magaling na ang dalawa pang bata na nagkasakit at narinig iyon ni Elsie. Tatanggi pa sana si Timothy na gamutin ng ama niya si Christy, pero sumingit na ang asawa niya sa usapan. Sa pagkakataon daw na iyon ay si Elsie na ang masusunod. Ginawa na ng ospital ang lahat pero hindi magamot ang kanyang anak. Kaya oras na para subukan ang panggagamot na hindi sa ospital. Nagtalo ang mag-asawa kahit maraming nakatingin na ibang pasyente roon. Pero naghurumentado na si Elsie at sinabing kapag may masamang nangyari sa anak niya ay makikipaghiwalay na siya kay Timothy. Doon na natahimik si Timothy. Wala na siyang nagawa kundi ang sundin ang gusto ng asawa. Iba kung magalit si Elsie at alam niyang hindi iyon nagbibiro. Inilabas nila ng ospital si Christy saka dinala sa bahay ni Tata Estong. Maputla na ito dahil sa pagsusuka at sakit ng tiyan pero nakatulog dahil sa gamot na itinurok ng doktor. Naroon pa rin ang dalawang bata at mga magulang nito sa bahay ng albularyo. Ikinuwento ng mga ito ang kalagayan ng mga anak nila at sinabing napagaling nga ni Tata Estong. Doon nila dinala si Christy sa kabilang silid at inihiga ang bata sa papag. Sinimulang pahiran ni Tata Estong ng langis ang mga braso at binti ni Christy habang umuusal ng panalangin. Nakamasid naman ang mag-asawang si Timothy at Elsie sa ginagawa ni Tata Estong. Ayaw pa rin maniwala ni Timothy sa ama pero hindi siya makatanggi dahil sa asawa. Pinausukan ng kamangyan at insenso ang palibot ng silid pati na ang bata. Patuloy siyang umuusal ng panalangin habang naglilibot sa silid. Lumabas din siya sa kwarto saka pinausukan ang buong kabahayan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bote ng asin saka nagsaboy din sa palibot ng bahay. Inihabili ni Tata Estong na wag na silang magbalik sa resort na iyon dahil si Christy ang natipuhan na isama ng laman lupa sa kaharian nito. Nakasunod daw ang lamang lupa hanggang sa bahay niya kaya't nagsaboy siya ng asin sa labas. Ibinili ni Tata Estong na mas ligtas si Christy sa bahay niya kaysa sa bumalik doon sa resort. Napansin ng mag-asawa na nagiging normal na ang paghinga ni Christy habang mahimbing itong natutulog. Nagbabalik na rin ang malarosas na kulay sa pisngi nito at mga labi. Nakahinga ng maluwag si Elsie nang mapagmasdan ang mukha ng anak na hindi na maputla ang kulay. Nagpasalamat ito sa biyenan pero si Timothy ay nanatiling tahimik habang pinagmamasdan lang ang anak. Hinayaan lang ni Tata Estong ang kanyang anak. Alam niya ang pride nito at hindi iyon mababago sa isang iglap lang. Lumabas na siya ng silid at inasikaso ang dalawang bata sa kabila. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa resort para kausapin ang may-ari. Gusto ni Tata Estong na itaboy ang mga elementong naroon sa resort pero hindi pumayag ang may-ari. Hindi raw ito naniniwala na may maligno at engkanto sa resort niya. Ayaw din daw nitong kumalat na may lamang lupa roon sa resort na nananakit ng mga customer, kaya binantaan pa nito si Tata Estong na manahimik. Sinubukan pa nitong tapalan ng pera ang albularyo pero hindi niya iyon tinanggap. Nagpaalam na siya at hinayaan na ang may-ari ng resort sa gusto nito. 2 araw na namalagi sina Timothy at mag-ina nito sa inuupahan ni Tata Estong. Hindi siya kinakausap man lang ng anak tungkol sa nangyari kay Christy. Sa huling araw, bago umalis ang mag-anak, kinausap siya ng anak. Nagpasalamat ito sa paggamot niya kay Christy, pero sinambit din ito na hindi noon mababago ang nakaraan.
at hindi mababali ang paniniwala niya sa modern science. Marahan lang na tumango si Tata Estong at tinanaw ang papalayong sasakyan ng anak. Hindi madali na baguhin ang paniniwala nito sa maikling panahon. Nauunawaan niya ang anak at handa siyang maghintay para mapatawad siya nito sa mga pagkukulang niya bilang isang ama. Makalipas ang mahigit isang linggo, umaga noon, napaunat ng katawan si Tata Estong sa sobrang pagod sa pagtatanim sa bakuran niya. Madali kasing maubos ang mga dahon ng kanyang pananim dahil iyon din ang ibinibigay niya sa mga nagpapagamot. Kaya kailangan niya palagi magtanim ng bago. Ilang araw na rin noon na walang nagtutungo sa kanya para magpagamot. Napansin niya iyon ilang araw pagkatapos niyang gamutin ang apo at 2 bata na namatanda sa isang resort. Habang nag-i-stretching ay narinig niya ang usapan ng 2 dalaga na dumaan sa harapan ng kanyang bakuran. Napanood daw nila ang isang gwapong albularyo na viral ngayon sa social media. Nagpagaling raw ito ng kinulam sa video. Ang nasabing albularyo ay nasa kabilang barangay lang nakatira. Hindi gaanong mahilig gumamit ng teknolohiya si Tata Estong, pero may smartphone naman siya. Bihira lang din siyang mag-load. Dala ng kuryosidad ay nagpa-load si Tata Estong sa kahinanap ang nasabing viral na video. Saglit lang ay nahanap niya na iyon agad at pinanood ang ilang content ng nasabing albularyo. Kuya Dico ang pangalan ng nasabing albularyo na may kabataan pa. At ang video nito ay umaabot na sa milyon ang mga nanonood. Napakunot ang noo ni Tata Estong habang pinapanood ang isang video kung saan hinahampas ng latigo ang katawan ng isang binatilyo na di umano ay kinulam at ginagamot ng may kabataan pang albularyo ang pagkakakulam noon. May mga sinasambit itong dasal na hindi pamilyar sa kanya at hindi niya maintindihan ang mga salita. Sa dulo ng video ay pinapakitang bumuti na ang pakiramdam noong kinulam. Itinigil niya ang panonood at napailing na lang dahil marami din sa comment section ang nabola ng nasabing albularyo. May iba rin naman na skeptical pa rin sa content at nagsasabing peke ang nasa video, pero mas marami ang naniniwala rito. Alam ni Tata Estong na huwad ang nasabing albularyo, pero ayaw niyang makialam sa bagay na wala namang kinalaman sa kanya at sa advokasya niya na manggamot ng mga nangangailangan. Tapos na siya sa panonood nang may tumawag na mag-asawa sa gate ng kanyang bakuran. May kasama ang 2 na binatilyo. May mga pasa at sugat ito sa braso, pati na sa binti. Pinapasok niya ang mga ito at tinanong kung ano ang nangyari sa anak. Pinagmasdan ni Tata Estong ang katawan ng binatilyo at napansin ang ilang mga pantal at butlig sa katawan nito. Ipinaliwanag ng mag-asawa ang sitwasyon ng kanilang anak. Napansin daw nila ang kakaibang pantal at malalaking butlig na nagsusugat na sa katawan ng anak nilang si Warren. Kaya't naisipan nilang dalhin ito sa albularyo noong nakaraang araw. Nakita nila yung albularyo na si Kuya Dico na viral sa video na nakatira lang sa kabilang barangay, kaya doon nila dinala ang anak. Sinabi ng albularyong iyon na nakulam ang anak nila, kaya ito tinubuan ng mga butlig sa katawan. Iginapos daw ang anak nila para sa gamutan at nilatigo para kalabanin ang mangkukulam na gumawa noon kay Warren. Panay daing na raw sa sakit ang anak nila, kaya pinatigil na nila ang panggagamot ng albularyo at naghanap ng ibang pwedeng tumulong para magpagaling sa anak. Itinuro daw ng isang kaklase sa paaralan na pinapasukan ng anak nila si Tata Estong at sinabing isa itong mahusay na albularyo. Muling pinagmasdan ni Tata Estong ang mga butlig na nasa katawan ng binatilyo
saka bumulong sa hangin. Saglit na tumahimik si Tata Estong bago nagsabing hindi nakulam ang binatilyong si Warren at wala siyang nararamdamang masamang elemento na lumulukob dito. Ipinayo ni Tata Estong sa mag-asawa na dalhin sa doktor ang anak nila dahil mukhang ketong ang tumubo sa katawan ng binatilyo at nangangailangan iyon ng totoong medisina. Ipinayo niya rin na magsampa ng reklamo sa pulisya dahil sa pambubugbog ng albularyo sa kanilang anak. Nagpaalam ang mag-asawa kay Tata Estong at sinunod nila ang payo ng albularyo. Ilang araw ang matuli na lumipas nang bumalik ang mag-asawa kay Tata Estong para magpasalamat dahil ketong nga daw talaga ang sakit ni Warren at maaagapan para ang sakit nito ayon pa sa doktor na tumingin. Naging mas maayos daw ang lagay ng binatilyo matapos uminom ng antibiotic na para sa ketong. Nagreklamo din daw sila sa barangay para bigyang hustisya ang pambubugbog ni Kuya Dico sa kanilang anak. Maghaharap daw sila sa barangay sa susunod na araw. Noong sumunod na araw, nagtungo si Tata Estong sa barangay para tignan ang kaganapan sa paghaharap ni Kuya Dico at ng mag-asawang nagsampa ng reklamo. Nagulat siya sa isang grupo na nasa labas ng barangay, mga nakasuot ng puting t-shirt na may pangalang Kuya Dico sa harapan. May bitbit na mga karatula ang mga ito at may nakasulat na taga-suporta sila noong nasabing albularyo. Mukha silang mga miyembro ng kulto na ipinaglalaban ang lider nila. Kahit hindi nakapasok si Tata Estong sa loob ng barangay hall, ay dinig niya ang sigawan mula sa loob ng mag-asawa at ng nasabing albularyo. Bahagya siyang lumapit at sumilip sa pinto. Nakita niya ang ilang papel na hawak ng misis. Reseta iyon at certificate ng doktor na tumingin kay Warren. Ipinapakita nito sa barangay captain ang resulta ng eksaminasyon sa anak nito na ketong talaga ang sakit at hindi nakulam. Ipinakita rin ng medico legal na nagpapatunay na nagtamo ng sugat at pasa ang anak nila buhat sa paglalatigo. Mariing itinanggi ng albularyo ang paratang ng mag-asawa rito at wala raw silang patunay na ito ang nambugbog kay Warren. Sinisiraan lang daw ito ng basher para mababagsak at mapatigil ang pagtulong niya sa mga kinukulam at sinasapian ng masasamang elemento. Napansin si Tata Estong ng ina ni Warren kaya itinuro siya ng ginang at sinabing siya ang tunay na albularyo dahil hindi nananamantala ng mga may sakit at inirekomenda sila sa isang espesyalistang doktor. Hindi rin siya naningil sa pagkonsulta ng mag-asawa. Hindi katulad ni Kuya Dico na nanghihingi ng malaking kabayaran sa panggagamot nito. Mataman siyang pinagmasdan ni Kuya Dico saka nagsabing mahinang uri ng albularyo si Tata Estong kaya't hindi kayang gamutin si Warren. Iyon ang dahilan kaya ipinasa sa mga doktor. Nagbubulag-bulagan din ang ilang taga-suporta ni Kuya Dico na nasa loob ng barangay hall. Saka sinabihan si Tata Estong na huwag nang makisali pa ang isang mahinang albularyo sa gulo dahil hindi lang daw siya makakarelate. Napabuntong hininga na lang si Tata Estong dahil nadawit pa siya sa usapin ng huwad na albularyo at nang naghahabla rito ng kaso. Nagsabi si Tata Estong na hindi siya nakikipagmagalingan kahit kanino at wala siyang intensyong makisali sa gulo nila. Ayaw nang madawit pa ni Tata Estong sa gulong iyon at ipagpatuloy na lang ang tahimik na panggagamot kaya't tumalikod na siya at umalis ng barangay hall. Ayaw niyang maging viral din at pagfiestahan ng mga tao sa social media. Iyon ang akala niya. Dahil kinabukasan lang ay nag-viral agad sa social media ang video ng pagtatalo ni Kuya Dico at ng mga magulang ni Warren. Nasama pa siya sa video nang ituro siya ng ina ng bata. Binash pa siya ng mga followers ni Kuya Dico sa comment section at sinabihang matanda na
kaya mahina na sa panggagamot. Umabot na ng milyon-milyon ang views ng nasabing video sa loob lang ng ilang araw. Mabuti na lang at nakatalikod siya sa kumuha ng video kaya hindi nakuhaan ang harapan ng kanyang mukha. May ilan din naman sa comment na pinupuri ang ginawa niyang pagrekomenda sa doktor kaysa piliting gamutin ang bata. Ang ilan sa kanila ay mas naniniwalang siya ang tunay na albularyo at hindi si Kuya Dico. Nabasa rin niya ang ilang reply ng viral na albularyo sa mga komento tungkol sa kanya na mas magaling daw itong albularyo dahil mas bata at mas malakas ang pananampalataya. Mas makabago raw ang alam nito sa panggagamot sa mga nakulam at sinapian kaysa sa matandang albularyo. Marahang napailing-iling si Tata Estong. Sinisi niya ang sarili kung bakit pa siya nakiusyoso sa kaguluhang iyon sa barangay. Sinisi niya ang pagiging chismoso at ususero niya. Tinapos na niya ang pag-usisa sa video na iyon at hinarap na ang pagdidilig sa mga tanim na halamang gamot. Maya-maya ay may dumating na dalaga na si Era kasama ang mga magulang nito na namukhaan naman ni Tata Estong. Bumibili siya ng isda sa pwesto ng mag-asawa sa palengke. Nanlalata na ang itsura ng dalaga at namumutla. Nanlalamig ang katawan nito, nabalot ng pangginaw at kumot habang alalay ng mga magulang. Napansin ni Tata Estong ang kalagayan nito at ang madilim na aura sa palibot ng babae. Nanlalalim na ang mga mata nito. Nakailang sukan na raw ang dalaga kaya latang-lata na. Wala na itong mailabas sa pagsusuka dahil wala rin naman itong kinain sa buong maghapon. Pinapasok niya ang mga ito saka sinimulang tawasin. Kumuha si Tata Estong ng kandila, kutsara, plangganang may tubig at sinimulang dasalan ang pagtatawas. Noong matapos ang pagtatawas ay lumabas ang itsura ng babaeng mukhang galit na galit sa nabuong kandila sa plangganang may tubig. Sinabi ni Tata Estong na palipad hangin ang dumapo sa anak nila at mukhang may nakaalitan ito na may alam sa kulam. Nabanggit ng ginang na sumama raw sa outing ang anak nila sa Batangas at pagka-uwi ay ganoon na ang kalagayan, nanghihina na. Pinatignan daw nila si Era kay Kuya Dico kahapon pero hindi nila natiis ang paraan ng panggagamot nito. Napansin din daw nila ang malisyosong paghagod ng nasabing albularyo sa katawan ng anak nila habang ginagamot ito. Kaya pinatigil na ng ama ni Era ang panggagamot at inuwi na lang nila. Naghanap daw uli sila ng albularyo at hindi sinasadyang nakita daw nila ang viral na video kanina at nakita si Tata Estong kaya ipinagtanong-tanong siya sa mga kakilala. Sinimulang gamutin ni Tata Estong ang dalaga. Nagpakulo siya ng dahon ng lubigan saka pinainom iyon sa dalaga. Pinausukan niya rin ito ng insenso. Tinanong niya ang mga magulang nito kung may kaalitan ba ang anak sa pinuntahan nito. Bahagyang tumango ang dalaga at ito ang sumagot na inaway daw siya ng kaklase dahil nagpaparamdam sa kanya ang nobyo nito habang nasa outing sila. Inabutan niya ang dalaga noong bato-omo na may orasyong kabal. Magsisilbi raw iyon na proteksyon ng dalaga sa kulam at malakas na uri ng palipad hangin. Babalik din daw iyon sa may gawa noon, kaya't huwag iyong iwawala at palaging dadalhin kahit saan man siya magpunta. Ibinigay din ng Tata Estong ang orasyon na ibubulong ng dalaga sa bato-omo. Tuwing Martes at Biyernes, dakong 6:00 ng gabi, nagpasalamat ang mag-anak kay Tata Estong. Sinubukan nilang magbayad ng pera sa kanya pero tumanggi siya. Pero nagpumilit talaga ang mag-asawa. Sinabi niya na lang na kung gusto talagang magbigay, kahit gulay na lang o saging, dahil iyon lang naman ang binibili niya madalas. Nagsabi ang mga magulang ni Era na nais daw nilang magsampa ng kaso na sexual harassment sa albularyo
at may ebidensya sila dahil palihim na nakuha na ng video ng ina ni Era ang panggagamot ni Kuya Dico rito. Nakiusap si Tata Estong na huwag na siyang idawit at mabanggit kung sakaling idemanda man nila ang nasabing albularyo. Nangako naman ang mga ito na oo. Matapos ang ilang araw ay naging usap-usapan ang video ng panggagamot ni Kuya Dico kay Era. Napanood din ni Tata Estong ang paghimas nito sa masilang parte ng katawan ng dalaga. Blurred naman ang mukha ni Era sa video para protektahan ito sa kahihiyan. May mga tumuligsa sa paraan ng panggagamot ni Kuya Dico at mayroon namang pinagtatanggol ito. Platted daw ang video para sirain ang gwapong albularyo. Maging ang mga magulang daw ni Warren ay mga bayaran din para siraan ang sikat na albularyo. Humantong sa demandahan ang kaso laban kay Kuya Dico at maging ang mga magulang ni Warren ay nagdemanda na rin. Pero dahil sikat ito sa social media, kaya madalas itong nabibigyan ng pagkakataon na ma-interview ng mga news outlet at nakakapagbigay ng panig nito. Itinanggi niya rin na naniningil siya ng malaki sa bawat panggagamot niya at tinawag niyang kusang loob na donasyon iyon na ibinibigay sa kanya ng mga pasyente. Marami na raw siyang napagaling at iilan lang ang nagrereklamo dahil naiinggit sa kanya. Dahil din sa magandang mukha nito, ay mas marami ang naniniwala rito kaysa kina Warren at Era. Naiinis si Tata Estong sa kasinungalingan ng lalaki at ang panluloko nito sa mga tao gamit ang magandang mukha. Nasisira ang reputasyon ng mga matitinong albularyo dahil sa ginagawa nitong kabulastugan. Hindi rin niya matagalan ang sinasabi nitong bayaran ang mga biktima ng pang-aabuso nito, pero ayaw niyang manghimasok sa laban ng ibang tao. Umusal si Tata Estong ng panalangin para maitama ang maling ginagawa ng huwad na albularyo. Hindi totoo ang panggagamot nito at ginagawang content iyon para pagkakitaan. Nagdududa rin siya sa ilang video nito na nakakapagpagaling ng mga kinulam at sinapian ng elemento. Alam niyang peke rin ang mga iyon. Kinabukasan, naisipan ni Tata Estong na mamalengke. Binisita niya rin ang pwesto ng mga magulang ni Era para kumustahin sila. Pero hindi nagtinda ang mga ito. Pinagtanong niya sa mga katabi kung ano ang nangyari sa mag-asawa. Ang sinabi ng mga katabing pwesto na ginugulo raw ang mag-asawa ng mga taga-suporta ng albularyo, kaya tumigil na muna sila sa pagtitinda. Naikuyom ni Tata Estong ang kanyang kamao dahil sa galit. Sa isip niya, sobra na ang ginagawa ng huwad na albularyo at kailangan itong maturuan ng leksyon para magtanda. Labag man sa kalooban ni Tata Estong ay kailangan niyang gawin ang naiisip niyang paraan para maturuan ng tamang asal ang huwad na albularyo. Ginamitan niya ng mahinang palipad-hangin si Kuya Dico. Maraming uri ng palipad-hangin at maaari iyong gamitin sa kasamaan o sa kabutihan. May tigal pong nakakapagbigay ng sakit at meron din namang magagamit sa panggagamot. Nagtungo si Tata Estong sa kabilang barangay para puntahan ang nasabing albularyo. Noong mamataan niya ang bahay nito, ay hinintay niya na lumabas iyon. Sakto din naman na pagkalipas ng mahigit 15 minuto ng kanyang paghihintay, ay lumabas si Kuya Dico, suot ang jogging pants nito na mukhang magja-jogging. Tumigil ito sa harap ng bahay at nag-unat-unat o iyong nag-stretching bago bubuelo na sana para tumakbo. Lumapit si Tata Estong sa katinignan ito sa pagitan ng noo. Umusal na rin siya ng orasyon sa hangin. May malamig na hangin ang bumalot kay Kuya Dico. Napakunot din ang noo nito habang nakatingin kay Tata Estong. Namukhaan nito ang albularyo. Sinita nito si Tata Estong at tinanong kung ano ang kailangan nito. Bahagya lang siyang umiling sa katumalikod na.
Nakasalubong niya naman ang ilang reporter at mga assistant nito na may dalang kamera patungo sa gawi ni Kuya Dico para interviewin ito. Napangiti ng maluwag si Tata Estong dahil hindi na siya mahihirapan sa pagpaparusa sa huwad na albularyo. Ang palipad hangin na ginamit niya rito ay ang pagpapaamo at pagsasabi ng katotohanan. Huminto siya sa kapinakinggan ang tanong ng isang reporter sa huwad na albularyong iyon. Tinanong ito kung ang panggagamot ba nito ay isang panata o libangan lang. Ang isinagot ni Kuya Dico ay ginagawa niya iyon para sa kanyang kabuhayan. Noong una ay eksperimento lang kung maluloko niya ang mga viewers, kung manggagamot siya kunyari ng mga bayarang artista niya na magpapanggap na may sakit. Hindi niya akalaing kakagati ng mga tao ang content na ganoon, kaya ipinagpatuloy niya na ang nasimulang panggagamot. Napatakip ito ng bibig at nabigla sa mga sinabi. Naglumikot ang mga mata nang ma-realize kung ano ang kanyang mga naisagot. Nagulantang ang mga reporter, kaya tinanong ito kung tunay ba siyang albularyo. Pero tumanggi na si Kuya Dico na sagutin pa iyon. Mabilis na siyang bumalik sa bahay sa kapabalyang isinara ang pinto. Paulit-ulit na nagdudurbel ang mga reporter para harapin sila nito, pero hindi na lumabas pang muli ang huwad na albularyo. Nag-viral din kinabukasan ang video na iyon ng mga reporter at maraming netizen ang kinundi na ang gwapong albularyo. Nahanap din ng ilang content creators ang mga taong nagamot umano ni Kuya Dico sa mga nauna niyang videos. At napag-alamang mga bayarang con artist lang ito para magpanggap na kinulam sila at nasaniba ng masamang elemento. Si Kuya Dico na ngayon ang ginagawang content ng mga vlogger. Ginagamit ang mga video niya para sa mga reaction video nito at gawing katatawanan. Ang huling balita ni Tata Estong ay nakabalik na ang mga magulang ni Era sa pagtitinda sa palengke. Patuloy din ang kasong sexual harassment at child abuse na isinampa ng mga magulang ni Era at Warren laban sa huwad na albularyo na si Kuya Dico. Abangan ang mga susunod na kaso na may kinalaman sa kababalaghan na bibigyan solusyon ng ating mabait na manggagamot na si Tata Estong. Magsama-sama po tayong muli sa mga susunod niyang kwento. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo.
magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.